Sa video na ito, matutuklasan mo ang isang bagay na simple, makapangyarihan, at makakapagbago ng buhay, ang eksaktong pinakamainam na oras ng araw para kumain ng bawang upang natural na makatulong na pababain ang iyong presyon ng dugo. Hindi haka-haka. Hindi mga alamat. Hindi kung ano lang ang sinabi ng kapitbahay mo. Kundi kung ano ang ipinapakita ng pananaliksik, kung ano ang pinag-aralan ng mga eksperto, at kung ano ang maaaring literal na magprotekta sa iyong puso mula sa tahimik na pinsalang nangyayari ngayon nang hindi mo man lang nararamdaman. At kailangan kitang panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo dahil naghanda ako ng isang makapangyarihang bonus tip para sa iyo, isang estratehiya sa tamang oras at kombinasyon na halos walang nakakaalam, na maaaring makapagpataas ng malaki sa epekto ng bawang sa iyong presyon ng dugo. Ang bonus na yun pa lang ay maaaring magbago magpakailanman kung paano mo ginagamit ang bawang. Tinatawag ang mataas na presyon ng dugo na tahimik na mamamatay tao sa isang dahilan. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagbababala. Hindi ito kumakatok sa iyong pintuan bago ito pumasok. Dahan-dahan itong sinisira ang iyong mga ugat, pinapahirapan ang iyong puso, pinahihina ang iyong mga bato at pagkatapos isang araw, nang walang awa, ito ay atake. Isang stroke. Isang atake sa puso. Isang pagbagsak. At ang masakit na katotohanan. Maraming tao ang nalalaman lamang na mayroon silang hypertension kapag huli na ang lahat. Hindi lang ito basta isa pang health video. Ito ay tungkol sa iyong buhay. Sa iyong hinaharap. Sa iyong pamilya. Sa mga taong kailangan ka pang makasama. Maaaring sinabihan ka ng bawasan ng asin. Maaaring umiinom ka na ng gamot. Maaaring pagod ka ng matakot tuwing sinusukat mo ang iyong presyon ng dugo. Paano kung ang isang bagay na kasing simple ng tamang oras ng pagkain ng bawang ay maaaring magdulot ng tunay na pagbabago? Paano kung mali ang paraan ng pag-inom mo nito sa lahat ng panahong ito? Bago tayo magpatuloy, gusto kong kumonekta sa iyo. Ngayon mismo, pumunta ka sa comment section at sabihin mo kung saan ka nanonood. Ang iyong bansa, ang iyong lungsod. Tignan natin kung gaano kalayo ang naaabot ng pamilyang gintong sustansya sa buong mundo. At kung naniniwala ka na ang mga natural na remedyo ay may kapangyarihan pa rin kapag ginamit ng tama, mag-iwan ka ng malakas na laya sa mga komento. Dahil ngayon, hindi tayo manghula. Direkta tayo sa punto. Tatamaan natin ang eksaktong paksa. Matututunan mo ang pinakamainam na oras para uminom ng bawang, kung bakit mahalaga ang tamang oras, kung ano ang sinasabi ng mga eksperto, sino ang dapat mag-ingat, at kung paano ito gamitin ng tama upang hindi masayang ang kapangyarihan nito. Kung mahalaga sa iyo ang iyong puso, kung mahalaga sa iyo ang manatiling buhay, para sa iyong mga mahal sa buhay, manatili ka sa akin. Huwag mong laktawan. Huwag kang umalis. Ang mensaheng ito ay maaaring maging maliit na pagbabago na magpoprotekta sa iyo mula sa malaking pagsisisi sa hinaharap. At bago tayo lumalim, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Hindi ka lang sumusuporta sa isang channel, sinusuportahan mo ang pagpapalaganap ng kaalamang nakapagliligtas ng buhay. Ngayon, humina ka ng malalim. Magsimula na tayo. Ang mataas na presyon ng dugo ay tahimik na sumisira ng mga buhay araw-araw. At ang pinakamapanganib na bahagi. Karamihan sa mga tao ay pakiramdam nila ay maayos lang sila habang ang pinsala ay nangyayari na sa loob ng kanilang mga katawan. Ayon sa World Health Organization, mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo ang nabubuhay na may hypertension. 1 bilyon. Hindi iyon maliit na bilang. Mga ama, mga ina, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, baka ikaw pa nga. At ito ang mas nakakatakot, marami sa kanila ay hindi man lang alam na mayroon sila nito. Maaari kang magising sa umaga, pumasok sa trabaho, tumawa kasama ang mga kaibigan, kumain ng iyong mga pagkain, mag-scroll sa iyong telepono at habang ginagawa mo ang lahat ng iyon, ang presyon sa loob ng iyong mga ugat ay tumataas. Dahan-dahan.
Tahimik. Walang tigil. Isipin mo ang iyong mga daluyan ng dugo na parang nababaluktot na mga tubo. Kapag ang presyon sa loob ng mga ito ay nananatiling mataas araw-araw, ang mga tubong iyon ay nagsisimulang tumigas. Nagsisimula silang kumipot. Nabubuo ang maliliit na punit sa kanilang mga dingding. Nagsisimulang dumikit ang kolesterol sa mga nasirang bahagi. Naiipon ang plake. Kailangang magbomba ng mas malakas ang puso. At mas malakas. At mas malakas pa. Sa paglipas ng panahon, ang iyong puso ay napapagod sa sobrang trabaho. Kumakapal. Napapagod ng husto. At isang araw hindi na ito makasabay. Ganyan nangyayari ang stroke. Ganyan nangyayari ang atake sa puso. Ganyan nagsisimula ang pagkasira ng mga bato. Hindi sa isang gabi. Hindi biglaan. Kundi tahimik, unti-unti, habang nagpapatuloy ang buhay na parang normal ang lahat. Kung sumasang-ayon ka na ito ay nakakatakot, at na mas mabuti ang pag-iwas kaysa maghintay ng krisis, mag-drop ng Laila sa comment section ngayon din. Magiging totoo ako sa'yo. Ang mataas na presyon ng dugo ay walang pakialam kung bata ka pa. Wala itong pakialam kung malakas ang pakiramdam mo. Wala itong pakialam kung abala ka sa pagbuo ng iyong mga pangarap. Wala itong pakialam sa iyong mga plano. Tumutugon lamang ito sa kung ano ang ginagawa mo araw-araw. Hindi magandang pagkain. Sobrang asin. Talamak na stress. Kulang sa tulog. Walang ehersisyo. Ang maliliit na pang-araw-araw na gawin na ito ay naipon. At ang iyong mga ugat ang nagbabayad ng presyo. Maaaring may isang tao sa pamilya mo ang na-stroke. Maaaring nakita mo ang isang mahal sa buhay na nahirapang magsalita, muli maglakad, muli mamuhay ng normal muli. Ang mga sandaling iyon ay nag-iwan ng peklat hindi lamang sa katawan, kundi sa kaluluwa ng pamilya. Kaya ang paksang ito ay hindi basta-basta. Ito ay agarang usapin. Pero narito ang bahagi na nagbibigay pag-asa. Ang presyon ng dugo ay hindi lamang isang bagay na minamanage. Ito ay isang bagay na maaari mong impluwensyahan. Araw-araw. Natural. May layunin. Mahalaga ang maliliit na gawi. Mahalaga ang maliliit na pagbabago. Kahit ang isang bagay na kasing simple ng bawang, kapag ginamit sa tamang paraan, sa tamang oras, ay maaaring suportahan ang kakayahan ng iyong katawan na i-relax ang mga daluyan ng dugo at pagbutihin ang sirkulasyon. Pero makinig ka ng mabuti, ang bawang ay hindi mahika kung magulo ang natitirang bahagi ng iyong pamumuhay. Pinakamabisa ito kapag nauunawaan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan at nagpasya kang kontrolin ito. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon kailan ang huling beses na sinukat mo ang iyong presyon ng dugo. Maging tapat ka. Kung iniwasan mo ito na ang iyong wake-up call. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Mag-drop ng waya sa mga komento kung handa ka nang bigyang pansin ang iyong puso. At kung naniniwala ka na ang kaalaman ay kapangyarihan kapag ito ay isinasabuhay, bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ang simpleng aksyong iyon ay tumutulong na maipakalat ang mensaheng ito sa ibang tao na maaaring desperadong nangangailangan nito. Dahil maaaring tahimik ang mataas na presyon ng dugo. Pero ngayon hindi ka na. Ngayon pag-usapan natin ang bawang, hindi bilang pampalasa. Hindi bilang isang bagay na basta mo na lang inilalagay sa kawali para sa lasa, kundi bilang isang makapangyarihang natural na sandata na iginagalang sa loob ng maraming siglo. Ang bawang ay ginamit sa tradisyonal na medisina sa loob ng libu-libong taon. Walang modernong laboratorio ang mga sinaunang sibilisasyon, ngunit may napansin silang mahalaga. Ang mga taong regular na kumakain ng bawang ay tila may mas malalakas na puso at mas matibay na stamina. Ngayon, hinahabol ng siyensya ang matagal ng alam ng tradisyon sa maraming henerasyon. Kapag dinurog o tinadtad mo ang bawang, may kahanga-hangang nangyayari. Nabubuo ang isang compound na tinatawag na allicin. Hindi ito matatagpuan sa buo at hindi pa nagagalaw na bawang.
Na-activate lamang ito kapag nabasag ang mga selula ng bawang. Kaya napakahalaga kung paano mo ito inihahanda. Ang alisin ang puso ng kapangyarihan ng bawang. Tinutulungan nitong mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Sinusuportahan nito ang produksyon ng nitric oxide, isang molecule na nagsasabi sa iyong mga ugat na lumuwang. Kapag lumuwang ang mga ugat, mas madaling dumadaloy ang dugo. Kapag mas madaling dumadaloy ang dugo, bumababa ang presyon. Simple. Makapangyarihan. Lohikal. Si Andrew Weil, isang pioneer sa integrative medicine, ay malawak nang nagsalita tungkol sa mga benepisyo ng bawang sa cardiovascular health. Binibigyang diin niya na ang mga natural na compound sa bawang ay maaaring sumuporta sa malusob na sirkulasyon at makatulong na mabawasan ang panganib sa puso kapag ginamit ng tama. Ang pananaliksik na nailathala ng American Heart Association ay nagsuri rin sa potensyal ng bawang na magpababa ng systolic at diastolic blood pressure. May ilang pag-aaral na nagpapakita ng pagbaba na maihahambing sa ilang first-line na gamot sa presyon, lalo na sa mga taong may mild hanggang moderate na hypertension. Huminto ka sandali. Narinig mo ba yon? Isang bagay na nasa kusina mo lang abot kaya natural ay maaaring magdulot ng nasusukat na pagbabago sa loob ng iyong mga ugat. Kung nagulat ka roon, mag-drop ng waya sa comment section ngayon din. Pero laliman pa natin. Hindi lang nire-relax ng bawang ang mga daluyan ng dugo. Tinutulungan din nitong bawasan ang oxidative stress, ang panloob na pagkakalawangki ng iyong mga selula na dulot ng pamamaga at free radicals. Madalas magkasabay ang mataas na presyon ng dugo at pamamaga. Pareho itong tinatarget ng bawang. Maaaring makatulong din ito sa pagbawas ng paninigas ng mga ugat. At ang paninigas ng mga ugat ay isa sa mga nakatagong dahilan ng hypertension, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kapag nawawala ang flexibility ng mga ugat, tumataas ang presyon. Tinutulungan ng bawang na mapanatili ang flexibility na iyon. Si Michael Greger ng Nutrition Facts.org ay nagsalita tungkol sa kung paano ang mga compound mula sa whole foods tulad ng bawang ay maaaring positibong makaapekto sa vascular function. Hindi bilang himalang lunas, kundi bilang makabuluhang pang-araw-araw na suporta. At iyon ang mahalagang salita, suporta. Gumagana ang bawang kasama ng iyong katawan. Hindi nito pinipilit. Tinutulungan nito ang iyong natural na mga sistema. Ngunit narito ang masakit na katotohanan, karamihan sa mga tao ay sinasayang ang kapangyarihan nito. Niluluto nila ito sa napakataas na init, sinisira ang mismong compound na nagpapabisa rito. Nilulunok nila ito ng buo, hindi kailanman na-activate ang alisin. Iniinom nila ito ng walang sistema, walang pag-unawa sa tamang oras o consistency. Pagkatapos sasabihin nila, hindi naman gumagana ang bawang. Hindi pumalya ang bawang. Ang pamamaraan ang pumalya. Kung naniniwala ka na ang kaalaman ay nagbabago ng resulta, ay type ang via sa mga komento. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung seryoso kang matuto ng tamang paraan, hindi lang ng popular na paraan. Dahil ang bawang ay hindi lang pagkain. Ito ay chemistry. Ito ay biolohiya. Ito ay siyensya na tahimik na kumikilos pabor sa iyo kung gagamitin mo ito ng tama. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung kailan eksaktong gagamitin ito upang hindi masayang kahit isang patak ng kapangyarihan nito. Manatili ka sa akin. Ngayon, sagutin natin ng direkta ang tanong. Walang kalituhan. Walang paghuhula. Ano ang pinakamainam na oras ng araw para kumain ng bawang para sa presyon ng dugo? Ang pinaka-epektibong oras para sa karamihan ng tao ay sa umaga, nang walang laman ang tiyan. Ipapaliwanag ko kung bakit napakahalaga nito. Kapag walang laman ang iyong tiyan, ang iyong digestive system ay hindi abala sa pagtunaw ng mabibigat na pagkain. Mas kaunti ang kompetisyon. Mas kaunti ang sagabal. Ang mga aktibong compound sa bawang, lalo na ang alisin, ay maaaring mas mahusay na maabsorb sa iyong daluyan ng dugo. Ibig sabihin mas mabilis ang sirkulasyon.
Mas mabilis ang interaksyon sa iyong mga daluyan ng dugo. Mas malakas na simula ng iyong araw. Isipin mo ito. Natural na tumataas ang presyon ng dugo sa mga unang oras ng umaga. Tinatawag itong morning surge. Naglalabas ang iyong katawan ng stress hormones tulad ng cortisol para gisingin ka. Nagsisimulang magbomba ng mas malakas ang iyong puso upang ihanda ka sa araw. Para sa maraming taong may hypertension, dito pinakamalakas ang pagtaas ng presyon. Ngayon isipin mong sinusuportahan mo ang iyong mga daluyan ng dugo sa mismong kritikal na oras na iyon. Ang pag-inom ng bawang sa umaga ay tumutulong ihanda ang iyong mga ugat bago magsimula ang stress ng araw. Bago ang trapiko. Bago ang pressure sa trabaho. Bago ang emosyonal na triggers. Bago ang pisikal na pagod. Hindi ka lang tumutugon. Naghahanda ka. Iyan ang makapangyarihan. May ilang clinical research na nagsasabing ang garlic supplementation ay nagpapabuti ng endothelial function, ang kalusugan ng inner lining ng iyong mga daluyan ng dugo. At kapag maayos ang lining na iyon, mas madaling mag-relax ang iyong mga ugat sa buong araw. Ang pag-inom sa umaga ay nagbibigay ng oras sa iyong katawan na gamitin ang mga compound ng bawang habang ikaw ay pinakaaktibo. Ngayon ihambing mo iyon sa gabi. Sa gabi, bumabagal ang digestion. Bumagal ang metabolismo. Nagbabago ang daloy ng dugo habang naghahanda ang katawan para magpahinga. Kung inom ka ng hilaw na bawang ng huli sa gabi, may ilang taong nakakaranas ng acid reflux, pananakit ng tiyan, o heartburn. Ang discomfort na iyon ay maaaring makaistorbo sa tulog at ang mahinang tulog mismo ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Sa halip na makatulong, maaari kang lumikha ng panibagong problema. Ibig bang sabihin nito na walang silbi ang gabi? Hindi naman. Pero para sa karamihan ng tao, mas malakas ang benepisyo sa umaga at mas kaunti ang problema sa tiyan. At narito ang madalas hindi pinapansin ng marami. Ang consistency sa parehong oras araw-araw ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na mag-adapt at tumugon. Kapag gumawa ka ng routine, bawang sa umaga bago mag-almusal, nagsisimulang asahan at mas mahusay na gamitin ito ng iyong katawan. Nagiging ritmo ito. Isang pang-araw-araw na commitment. Kung may saysay ito sa iyo, mag-drop ng waya sa comment section. Pero laliman pa natin. Ang pag-inom ng bawang sa umaga ay maaari ring makaapekto sa produksyon ng nitric oxide ng mas maaga sa araw. Ang nitric oxide ay isang molecule na nagsasabi sa mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumuwang. Mas maagang magsimula ang signal na ito, mas maaaring maging stable ang iyong presyon habang dumarating ang mga stress sa araw. At maging totoo tayo, puno ng stress ang modernong buhay. Deadlines. Problema sa pera. Responsibilidad sa pamilya. Ingay. Pollution. Emosyonal na pagod. Ang iyong puso ay humaharap sa laban araw-araw. Bakit hindi mo ito bigyan ng suporta bago magsimula ang laban? Kung ikaw ay taong paggising ay agad kumukuha ng kape, nagsuscroll sa telepono, at nagmamadaling umalis baka oras na para baguhin ang pattern na iyon. Isipin mo ito sa halip. Gigising ka. Didikdikin mo ang isang butil ng bawang. Hahayaan mo itong nakababad ng ilang minuto. Iinumin mo ito na may kaunting tubig. Hihina ka ng malalim. Ang simpleng aksyon na iyon ay nagsasabing, ngayon, pinipili kong protektahan ang aking puso. Hindi ito dramatiko. Disiplina ito. At ang disiplina ay nagliligtas ng buhay. Kung handa kang simulan ito bukas ng umaga, ay type ang morning sa comment section ngayon din. At kung may natutunan kang mahalaga, huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Hindi ka lang nanonood, namumuhunan ka sa iyong health education. Dahil ang timing ay hindi maliit na detalye. Ang timing ay estratehiya. At ang estratehiya ay nagpoprotekta sa iyong puso. Ngayon, pumasok tayo sa bahagi na madalas hindi naintindihan ng karamihan, kung paano ba talaga dapat inumin ang bawang ng tama.
Dito nagkakaroon ng pagkakaiba ang resulta at ang nasayang na effort. Kapag mali ang paraan ng pag-inom mo ng bawang, lahat ng benepisyong napag-usapan natin, pagpapababa ng presyon ng dugo, pag-relax ng mga ugat, pagpapabuti ng sirkulasyon, ay maaaring lubhang mabawasan. Narito ang katotohanan, karamihan sa mga tao ay nilulunok lang ang buong butil ng bawang o isinasama ito sa pagkain at iniisip na sapat na yon. Malaking pagkakamali iyon. Ang hilaw na bawang ay gumagana lamang kapag ang aktibong compound nitong allicin ay maayos na na-activate. At hindi ito kusang nangyayari. Ang tamang paraan? Una, durugin o tadtarin ng pino ang bawang. Ang pagdurog ang nagsisimula ng chemical reaction na bumubuo ng allicin, ang mismong compound na responsable sa pagpapababa ng presyon ng dugo, pagbabawas ng paninigas ng mga ugat, at pagsuporta sa puso. Ngunit may isang mahalagang hakbang na madalas laktawan ng marami. Hayaan munang nakatiwangwang ang dinurog na bawang sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bago ito inumin. Bakit kailangang maghintay? Dahil kailangan ng oras para mabuo ang allicin. Kapag minadali mo at agad itong nilunok, malaki ang mababawas sa bisa nito. Ito ay siyensya, hindi pamahiin. Kaya may mga taong umiinom ng bawang araw-araw, ngunit walang nakikitang pagbabago, hindi nila ito binigyan ng pagkakataong ma-activate. Kapag nakapahinga na ang bawang, maaari mo itong inumin sa ilang paraan. May kasamang maliit na baso ng maligambam na tubig, simple at epektibo. Lagyan ng kaunting hilaw na pulot o lemon, nakakatulong ito sa lasa at digestion nang hindi sinisira ang bisa. Huwag itong lutuin kung ang layunin mo ay kontrolin ang presyon ng dugo, agad sinisira ng init ang allicin. Maganda ang pagluluto para sa lasa, pero hindi para sa pagpapababa ng presyon. Binibigyang diin ni Michael Greger, ang founder ng Nutrition Facts, org, na mas malakas ang benepisyo ng bawang sa puso kapag ito ay kinakain ng hilaw at maayos ang paghahanda. Hindi ito opinyon lamang, suportado ito ng pananaliksik. Ipinaliwanag niya na nasisira ang allicin sa init at mabilis ding bumababa ang kalidad nito kapag mali ang paghahanda, kaya napakahalaga ng tamang proseso. Ngayon, sandali kang mag-isip, tama ba ang paraan ng pag-inom mo ng bawang dati? Kung hindi, huwag kang mag-alala, ang video na ito ay para bigyan ka ng konkretong hakbang, hindi para magbigay ng guilt. Ngayon alam mo na kung paano ito gawin ng tama. Kung handa ka ng durugin ng maayos ang bawang simula ngayon, mag-drop ng via sa mga komento. Mag-commit tayo na gamitin ang natural na remedyong ito sa paraang tama. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up kung seryoso ka sa pag-aaral ng tamang paraan na suportado ng siyensya para protektahan ang iyong puso. Dahil ito ang realidad, gagana lang ang bawang kapag nirerespeto mo ito. Kapag maayos ang paghahanda, ibinibigay mo sa iyong katawan ang buong kapangyarihang kailangan nito upang i-relax ang mga ugat, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang malusob na presyon ng dugo. Dito nagtatagpo ang maliit na effort at malaking resulta. At kung susundin mo ang hakbang na ito, mas mauuna ka kaysa sa karamihan na akala nila tama ang ginagawa nila, pero hindi pala. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang tanong, gaano katagal bago ka makakita ng resulta? Magiging direkta ako, makapangyarihan ng bawang, pero hindi ito instant fix. Hindi tumaas ang presyon ng dugo mo sa isang gabi, at hindi rin ito babalik sa normal sa isang gabi. Ang pagbabago ay unti-unti, tuloy-tuloy, at consistent, eksaktong paraan na gusto ng iyong katawan. Ayon sa ilang clinical studies, ang kapansin-pansing pagbaba ng systolic at diastolic blood pressure ay maaaring makita sa loob ng 2 hanggang 12 linggo ng araw-araw na pag-inom ng bawang sa tamang paraan. Ibig sabihin, maaaring may makita kang pagbabago sa loob ng 2 linggo, pero ang buong benepisyo ay kadalasang nangangailangan ng ilang buwan ng consistency. Ang consistency ang sikreto. Ang mataas na presyon ng dugo ay nabuo sa loob ng maraming taon ng stress, maling pagkain, kakulangan sa ehersisyo, at hindi malusog na gawi. Hindi mo iyon mabubura sa isang araw. Ngunit maaari kang magsimulang bumuo ng ritmo ng proteksyon,
isang pang-araw-araw na habit na sumusuporta sa iyong mga ugat at puso. Isipin mo ito, bawat umaga, dinurog na bawang sa walang laman na tiyan, ganap na naa-absorb ng iyong katawan. Araw-araw, unti-unting nagre-relax ang iyong mga daluyan ng dugo, bumubuti ang produksyon ng nitric oxide, at mas nagiging maayos ang sirkulasyon. Sa paglipas ng panahon, ang maliit ngunit consistent na hakbang na ito ay nagpapababa ng strain sa iyong puso. Alam ko ang iniisip mo, gagana kaya ito sa akin. Ang totoo, iba-iba ang tugon ng katawan ng bawat tao. May epekto ang genetics, diet, lifestyle, at kasalukuyang kondisyon ng kalusugan. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung susundin mo ang tamang paraan, ibinibigay mo sa sarili mo ang pinakamagandang tsansa para sa natural na pagbuti. Dito pumapasok ang pasensya. Kapag hindi consistent, kapag niluluto, o kapag mali ang oras ng pag-inom, mahina ang magiging resulta. Pero kapag nirespeto mo ang proseso, gagantimpalaan ka ng iyong katawan. At isipin mo ito bilang inspirasyon, darating ang susunod mong check-up, makikita mo ang mas mababang reading sa monitor, at alam mong hindi lang ito dahil sa gamot, kundi dahil sa sariling disiplina at kaalamang isinabuhay mo. Ang pakiramdam ng control at empowerment na iyon ay napakahalaga. Kung committed ka sa journey na ito, mag-drop ng via sa mga komento ngayon din sabihin mo ng malakas, sineseryoso ko ang aking kalusugan. Magiging consistent ako. At habang nandyan ka na rin, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa gintong sustansya. Bawat hakbang para protektahan ang kalusugan mo ay hakbang patungo sa mas mahaba at mas malakas na buhay. Tandaan mo, consistency panandang pandagdag tamang paghahanda panandang pandagdag tamang timing katumbas equals totoong resulta. At sa susunod na kabanata, pag-uusapan natin kung sino ang kailangang mag-ingat sa pag-inom ng bawang dahil kahit ito ay makapangyarihan, hindi ito para sa lahat. Ang kaalamang iyon ay maaaring magligtas sa iyo mula sa hindi inaasahang panganib, kaya huwag mo itong laktawan. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas binabaliwala ng karamihan, sino ang dapat mag-ingat sa pag-inom ng bawang. Hindi ito para takutin ka, kundi para protektahan ka. Dahil kahit natural at makapangyarihan ang bawang, isa pa rin itong potent na gamot at ang gamot ay dapat nirerespeto. Gumagana ang bawang sa pamamagitan ng pagre-relax ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ngunit mayroon din itong epekto na nagpapalabnaw ng dugo. Ibig sabihin, kung inumin ito ng walang pag-iingat, maaari nitong pataasin ang panganib ng pagdurugo sa ilang sitwasyon. Dapat kang maging mas maingat kung ikaw ay umiinom ng mga blood-thinning medications tulad ng warfarin o aspirin. Maaaring palakasin ng bawang ang epekto ng mga ito, kaya mas tumataas ang posibilidad ng pagdurugo. May bleeding disorders o madaling magkapasa. May napakababang blood pressure, dahil ang pagdagdag ng bawang ay maaaring magpababa pa nito ng sobra. Naghahanda para sa operasyon. Kadalasang inirekomenda ng mga doktor na ihinto ang mataas na dose ng garlic supplements hindi bababa sa 1 linggo bago ang surgery upang maiwasan ang labis na pagdurugo. Ayon sa Mayo Clinic, ligtas ang bawang para sa karamihan kapag ginamit ng tama, ngunit ang mga nabanggit na grupo ay kailangang kumonsulta muna sa healthcare professional bago ito gawing pang-araw-araw na habit. Hindi ito pananakot. Ito ay pag-iingat na maaaring magligtas ng buhay. Hindi ibig sabihin na dahil natural ay wala ng panganib. Tulad ng anumang makapangyarihang kasangkapan, pinakamahusay itong gumagana kapag alam mo kung paano ito gamitin. Ang maling paggamit ay maaaring magdulot ng problema. At pagdating sa presyon ng dugo, ang pagbaliwala sa mga babalang ito ay maaaring magkaroon ng seryosong epekto. Kaya kung mayroon ka sa mga kondisyong ito, mangyaring kumonsulta muna sa iyong doktor bago magsimula ng araw-araw na bawang. Huwag isugal ang iyong kalusugan. Ang kaalaman na walang pag-iingat ay mapanganib. Pero narito ang magandang balita, para sa karamihan ng tao, ang bawang ay ligtas at epektibo kapag tama ang paggamit. At para sa mga kailangang mag-ingat, kahit maliit na dami, sa ilalim ng gabay ng doktor,
ay maaaring magbigay ng benepisyo ng walang panganib. Isipin mo ito, hindi ka magmamaneho ng high-performance na kotse nang hindi muna inaaral ang preno at controls. Ganon din ang bawang. Isa itong high-performance tool para sa iyong puso, at ang pagrespeto rito ang titiyak na makakatulong ito at hindi makakasama. Kung pinahahalagahan mo ang tapat at siyensyang payo na ito, mag-drop ng via sa mga komento. Mayon din mag-commit tayo na protektahan ang ating kalusugan ng may talino, hindi pabaya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up kung seryoso ka sa pagkatuto ng mga habit na makapagliligtas ng buhay. Dahil mahalaga ang iyong kalusugan. Mahalaga ang iyong puso. At ang pag-alam kung kailan dapat mag-ingat ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pag-unlad at ng pagharap sa mga komplikasyong sanay na iwasan. Ngayon, linawin natin ang usapin ng umaga laban sa gabi, dahil ang timing ay hindi maliit na detalye. Maaari nitong baguhin kung gaano kabisa ang bawang para sa iyong presyon ng dugo. Maraming tao ang umiinom ng bawang kung kailan nila ito maalala, o bago maghapunan, at nagtataka kung bakit wala silang nakikitang resulta. Iyon ay dahil iba-iba ang tugon ng katawan depende sa oras ng araw. Himayin natin. Umaga nang walang laman ang tiyan. Pinakamataas ang absorption. Sariwa ang digestive system at hindi abala sa pagtunaw ng mabibigat na pagkain. Mas mabilis at mas mahusay na pumapasok sa daluyan ng dugo ang alisin. Tumutulong ito sa oras na natural na tumataas ang presyon, ang morning surge. Nasusuportahan ang iyong mga ugat bago dumating ang stress ng araw. Maaari pa nitong tulungan ang metabolismo na magising at panatilihing maayos ang sirkulasyon sa buong araw. Ngayon ihambing natin sa gabi. Bumagal na ang digestion kaya mas mabagal ang absorption. Para sa ilan, ang hilaw na bawang sa gabi ay maaaring magdulot ng acid reflux o pananakit ng tiyan na maaaring makaistorbo sa tulog. At ang mahinang tulog ay nagpapataas din ng presyon ng dugo. Naghahanda na ang katawan para magpahinga, hindi para mag-activate, kaya maaaring hindi mo makuha ang pinakamalakas na epekto. Kaya para sa karamihan ng tao, panalo ang umaga. Ngunit hindi ito pare-pareho para sa lahat. Kung sumasakit ang tiyan mo kapag umiinom ka agad paggising, maaari mo itong ilipat bago magtanghalian, ngunit ang susi ay consistency at tamang timing kaugnay ng pagkain. Ito ang mahalaga, kapag gumawa ka ng routine, nagsisimulang mag-adapt ang iyong katawan. Tumutugon ang iyong mga ugat. Mas nagiging stable ang presyon ng dugo. Hindi ka na basta tumutugon sa stress, inihahanda mo ang sarili mo para rito. Isipin mo ito, bukas ng umaga, gigising ka, dudurugin ang isang butil ng bawang, hahayaan itong nakatiwangwang ng ilang minuto, iinumin na may kaunting tubig, at hihinga ng malalim. Ang simpleng aksyon na yon ay nagsasabing, ngayon, pinoprotektahan ko ang aking puso. Ngayon, pinahahalagahan ko ang aking kalusugan. Kung handa ka nang simulan ang bawang sa umaga, ay type ang morning sa comment section. Ngayon din ipaalam mo sa mundo na pinipili mo ang buhay at disiplina kaysa sa kapabayaan. At habang nandyan ka, pindutin ang thumbs up at siguraduhing nakasubscribe ka sa Gintong Sustansya. Ang bawat maliit na hakbang para protektahan ang iyong puso ay naiipon sa paglipas ng panahon. Ang umaga laban sa gabi ay hindi lang tungkol sa convenience. Ito ay tungkol sa pag-maximize ng benepisyo, pag-minimize ng panganib, at pagkuha ng kontrol sa iyong kalusugan ng may intensyon. Sa susunod, pag-uusapan natin ang pagsasama ng bawang sa tamang lifestyle changes. Dahil kung iniisip mong bawang lang ang solusyon sa lahat, kalahati pa lang ang naiintindihan mo. Manatili ka, napakahalaga ng bahaging ito para sa tunay at pangmatagalang resulta. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami, hindi sapat ang bawang lamang. Maaari mo itong inumin ng tama, sa tamang oras, at maayos ang paghahanda, pero kung ang iba pang bahagi ng iyong pamumuhay ay hindi balanse, limitado pa rin ang magiging resulta. Ang mataas na presyon ng dugo ay naapektuhan ng maraming salit. Sobrang asin sa pagkain, kakulangan sa ehersisyo, talamak na stress, mahinang tulog, at kakulangan sa tubig.
Ang bawang ay isang makapangyarihang kakampi, pero pinakamabisa ito kapag bahagi ng isang holistic na paraan ng pamumuhay. Narito ang maaari mong gawin upang mapalakas ang epekto nito. Gumalaw araw-araw. Kahit 30 minuto ng paglalakad, pag-stretching, o magaan na ehersisyo ay malaking tulong sa sirkulasyon at nagpapababa ng stress sa puso. Bawasan ang sodium. Ang processed foods, deleta, at fast food ay mga nakatagong bitag para sa iyong mga ugat. Hindi kayang kontrahin ng bawang ang sobrang asin. Kumain ng mas maraming gulay at whole foods. Ang mga pagkaing mayaman sa potassium, magnesium, at fiber ay natural na sumusuporta sa malusob na presyon ng dugo. Uminom ng sapat na tubig. Ang tubig ang daluyan ng nutrients at paraan ng paglabas ng toxins sa katawan. Ang dehydration ay nagpapataas ng presyon. Pamahalaan ng stress. Ang chronic stress ay nagpapanatiling masikip ang iyong mga ugat at pinapahirapan ang iyong puso. Ang malalim na paghinga, meditasyon, o kahit ilang minutong tahimik na pagninilay ay makakatulong. Binibigyang diin ng American Heart Association na ang pagbabago sa pamumuhay ang pundasyon ng pagkontrol ng presyon ng dugo. Ang supplements, herbs, at mga pagkain tulad ng bawang ay suporta lamang, pinapalakas nila ang epekto ng malusob na gawi, ngunit hindi sila kapalit. Isipin mo ito, ang bawang ay parang isang bihasang manggagawa. Pero kung mahina ang pundasyon ng bahay, limitado lang ang magagawa ng manggagawa. Patibayin mo ang pundasyon, ang iyong pang-araw-araw na gawi, at doon tunay na magniningning ang bawang, tinutulungan ang iyong puso at mga ugat na gumana sa pinakamahusay na paraan. Dito madalas nagkakamali ang mga tao, naghahanap sila ng magic bullet. Pero wala yon. Ang i-magic ay nasa maliliit, consistent, araw-araw na desisyon. Kung handa kang pagsamahin ang bawang at isang lifestyle na sumusuporta sa iyong puso, mag-drop ng sa mga komento ngayon din mag-commit hindi lang sa pag-inom ng supplement, kundi sa pamumuhay na may paggalang sa iyong kalusugan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Hindi ka lang nanonood, natututo kang kontrolin ang iyong buhay, hakbang-hakbang. Karapat-dapat ang puso mo sa effort. Karapat-dapat ang hinaharap mo sa disiplina. At karapat-dapat ang mga mahal mo sa buhay sa isang bersyon mo na narito, malakas, at umuunlad. Ngayon narating na natin ang huling kabanata, at ito ang pinakamahalaga. Hindi ito teorya. Hindi ito abstract na payo. Ito ay tungkol sa iyong buhay, iyong puso, iyong kinabukasan. Ang mataas na presyon ng dugo ay hindi kumakatok bago pumasok. Tahimik itong gumagapang. Pinapagod ang iyong mga ugat, pinahihina ang iyong puso, at inaapektuhan ang iyong mga organo ng walang babala. Isang araw, maaari kang magising sa stroke, atake sa puso, o diagnosis na magbabago ng buhay, kaya ang ginagawa mo ngayon ay mas mahalaga kaysa kailanman. Simple ang bawang. Abot kaya. Madaling makuha. At kapag ginamit ng tama, sa tamang oras, at maayos ang paghahanda, sinusuportahan nito ang natural na kakayahan ng iyong katawan na i-relax ang mga daluyan ng dugo, pagbutihin ang sirkulasyon, at pamahalaan ang presyon. Ngunit ang kaalaman lamang ay walang magagawa. Ang aksyon ang nagpapabago ng lahat. Narito ang iyong malinaw na plano. Umaga, walang laman ang tiyan, durugin ang isang butil ng bawang at hayaan itong nakatiwangwang ng 5-10 minuto. Inumin ng consistent, araw-araw ang susi, ang maliliit na gawi ay naiipon sa loob ng mga linggo at buwan. Erespeto ang pag-iingat, kung ikaw ay umiinom ng blood thinners o naghahanda para sa operasyon, kumonsulta muna sa doktor. Isama ang pagbabago sa lifestyle, maglakad, kumain ng gulay, bawasan ang asin, pamahalaan ang stress, at uminom ng sapat na tubig. Ang bawang ay suporta, ang malusob na gawi ang pundasyon. I-monitor ang progreso, sukatin ang presyon ng dugo. I-celebrate ang maliliit na pagbabago. Hayaan ang consistency na palakasin ang iyong commitment. Isipin mo ito, bukas ng umaga, gagawin mo ang maliit na hakbang na yon. Araw-araw, unti-unting magre-relax ang iyong mga ugat.
Bubuti ang sirkulasyon mo. Mas gagaan ang pakiramdam mo. Mas kalmado. Mas may kontrol. Ilang linggo mula ngayon, makikita mo ang pagbabago sa iyong blood pressure, at alam mong hindi ito pansamantalang solusyon, kundi bunga ng iyong disiplina. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, kung nararamdaman mo ang urgency na protektahan ang iyong buhay at ang buhay ng mga umaasa sa iyo, mag-drop ng fire sa mga komento ngayon din. At sabihin muli kung saan ka nanonood. Ipakita natin na ang Gintong Sustansya family sa buong mundo ay committed sa kalusugan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Ibahagi ito sa taong nangangailangan. Dahil minsan, ang pinakamaliit na pang-araw-araw na gawi ay maaaring magligtas ng buhay. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa bawang. Ito ay tungkol sa kamalayan, intensyon, at tapang na kumilos. Ito ay pagpili ng buhay kaysa kapabayaan, aksyon kaysa kamangmangan. Nakikinig ang iyong puso. Tumutugon ang iyong mga ugat. At ngayon, may kaalaman ka na para gumawa ng pagbabago. Kontrolin mo ito. Magsimula bukas ng umaga. Maging consistent. Igalang ang iyong kalusugan. At tandaan na bawat maliit na hakbang ngayon ay regalo sa iyong future self at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Dahil maaaring tahimik ang mataas na presyon ng dugo. Pero ngayon hindi ka na.